Kailan nga ba natin ginagamit ang panlaping pang, pan, at pam? Ano ba ang nagbubunsod sa mga pagbabagong ito at bakit sa lahat ng pagbabago at nag-iiba, isa ito sa dapat mong suriin at pagtuunang pansin? Linawin natin iyan sa pamamagitan ng pagsubaybay sa maiksing video na ito. Sa mga salita sa wikang Filipino, mayroon tayong 4 na panlapi na may allomorph. Ito ang pang, mang, sang, at sing na panlaping ginagamit natin sa iba't ibang salitang ugat. Halimbawa, pang, ekonomiya, mang, api, sang, ayon, at sing, tamis. Subalit ating pagtuunang pansin ang panlaping pang, pan, at pam, sapagkat ang alituntunin sa paggamit nito ay ganoon din kapag ginamit ang panlaping mang, sang, at sing. Pero ano nga ba muna ang kahulugan ng allomorph? At paano nito nagaganap sa mga panlaping binanggit ko kanina? Ang allomorph ay ang mga pagbabagong nagaganap sa kaligiran ng mga salita, bunga ng koneksyon ng mga titik sa isa't isa na nagiging dahilan upang magbago at mapadulas ang ating pagbigkas. Kapag sinabi nating kaligiran, ay may kaugnayan ito sa spelling, o sa baybay, o sa pagbigkas ng mga salita. At dito pumapasok yung pagbabagong nagaganap sa pang na nagiging pan o di kaya minsan pam. Ginagamit ang unahang panlapi o unlaping pang sa mga salitang ugat na hindi nagsisimula sa titik na D, L, R, S, T, P, B. At ginagamit naman ang pang kung ang kasunod na titik ay G, K, M, N, NG, W, Y. Halimbawa, pang umaga. Tandaan, ang salitang ugat na umaga ay nagsisimula sa patinig na Q. Maaari ring panggatong dahil ito'y nagsisimula sa salitang ugat na katinig na G na hindi mo makikita sa D, L, R, S, T, P at B sapagkat ang titik na ito ay ginagamit sa panlaping pan at pam. Gamitin natin sa pangungusap ang unlaping pang. Ang relo na iniregalo ni Nena ay pang matagalan. Si Juan ay nahuling dumating, kaya't panghuli rin siya sa pila. Ngayon, dumako naman tayo sa allomorph na pan. Kailan nga ba ginagamit ang unlaping pan? Ito'y ginagamit kung ang salitang ugat na idinurugtong natin ay nagsisimula sa letra o titik na D, L, R, S at T. Halimbawa, pandalawahan, pandakot, panlaro, panlinis, panregalo, panrasyon, pansalo, pansemento, pantakip, at pantasa. Atin namang gamitin ang mga ito sa pangungusap. Kinuha ni Nena ang pandakot sa kusina. Inayos ni Ben ang panlinis sa sala. Tandaan na ang allomorph na pan ay kinakailangan mong gamitin kung ang salitang ugat ay nagsisimula sa letra o titik na D, L, R, S, at T. Samantala, ginagamit naman ang allomorph na pam kung ang salitang ugat na idurugtong natin ay nag-uumpisa sa titik na B o P. Halimbawa, ang salitang pambansa, pampanitikan, at pambahay. Ngayon naman, gamitin natin ito sa pangungusap. Ang suot na damit ni Jana ay pambahay. Nagkaroon ng munting pampasigla sa loob ng klase.
Tandaan, kailanman ay hindi maaaring magkapalit-palit ang mga allomorph ng morpema dahil magiging mali na ang salitang mabubuo. Ngayon, inyo namang subukin na punan ng tamang allomorph ang mga sumusunod na pangungusap. Mayroon kayong 3 segundo upang punan ang mga patlang. Una, ang walis ay blank sa bata. Pangalawa, si Baste ay blank sa larong sipa. Pangatlo, kailangan gumamit ng sasakyang blank para makatawid sa kabilang isla. Pang-apat, ang aming relasyon ay blank. At pang-5, bumili ako ng blank na damit. Tama ba ang inyong mga sagot? Magaling! Batid naming naunawaan ninyo ang talakayan. Salamat sa pakikinig. Paalam!